Okay, ano na yung sulat? Ano yun? Okay. Oo, shit. Ano nga to? Sulat daw. Nung nagpapampa ko, sabi ko, shit, kaninong love letter yan? Tapos galit na ako doon sa love letter. Bakit? Kasi baka love letter mo sa iba. Ito. Tada! May pa love letter sa Isidro. Sa akin ba yun? Hindi mo mga sa akin yun. Please ka. Welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, I will show with you how I use electric pump. Okay, so disclaimer lang, usually talaga hindi ako nakakapag-pump ng marami. Kasi nagpapump lang ako kapag aalis kami na LC tomorrow, pupunta kami Balanga, like tomorrow, pupunta kami. So nagpapump ako 7 days before or a week before, o kaya 3 days before, so depende. So pag 3 days before, medyo rush, marami-rami tayong dapat ipump sa isang araw. So yun, kaya ako kaunti lang yung napapump ko. Don't expect too much from me kasi baka umasa lang kayo na marami akong mapump. Kasi nga, unli-latch si baby. Pag sinabi natin unli-latch, maghapon magdamag, dumidede siya kung kailan niya gusto. Pwedeng every hour, pwedeng every 2 hours, every 3 hours, ganun. Depende sa kanya. So, kung sakasakani naman na mixed feed si baby, i-expect niya na marami kayong mapapump kasi marami siyang time para makapag-ipon ng gatas yung inyong boobs. So, this video is usually for mommies na hindi pa marunong gumamit ng electric pump or wala pa masyadong idea. Ako kasi, nung namili lang ako ng electric pump, feeling ko lang talaga is magagamit ko siya in the future. So, ito nga, nagagamit ko siya every time na aalis kami. Pero sobrang dalang kasi namin umalis, like parang every 2 months lang gano'n, nakakapag-date kami. So, bukas kasi anniversary namin, kaya makakapag-date kami. So, ngayon, magpapump ako. Meron ako naiipon doon na 5. Tapos, kailangan ko pa ng siguro 3 or 2 para sumapati yun habang wala kami. So, ayun na nga. First natin gagawin is ituturo ko muna sa inyo kung ano ba yung parts. Hindi ko alam yung tawag sa kanya. Pero para lang madali yung mabuo, in case na nakabili kayo, hindi nyo alam kung para saan yun, kung saan ba kakabit yun, ganito, ganyan. So, tuturuan ko kayo. Tapos, after nun, magpapump tayo. Siyempre, hindi tayo magpapump talaga din sa video. Kung gusto nyo makakita ng maraming YouTube videos na pinapakita yung boobs. Pero, ako ituturo ko lang sa inyo kung paano nga ba ako nagpapump. And, lastly, paano nga ba ako nag-i-store ng breast milk. So, mag-start na tayo muna sa parts. Okay, so ito yung pinakaunang part. Ito yung electric pump. Yan. Ang kanyang tatak ay Babe Lovey. Hindi po ito sponsored or whatever. Ito lang talaga yung binili ko. So, bahala kayo mamili kung anong gusto niyong tatak or ano. Nabili ko to sa Shopee nang hindi ko na alam kung magkano. I-insert ko dito kapag nakita ko pa siya kung magkano. So, itong electric pump. Ito yung pang-on niya. Kita nyo ba? Ito yung pang-on-off niya. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya gumagana. Tapos, ito naman yung pang-hina niya. Ang hina. Tapos, ito yung, panghina, panlakas pala. Panlakas ng higop. Kasi, usually talaga, kapag medyo tinatamad ka ng tagal kasi niya meron siyang time na sobrang bagal lang ng pag-pump. Tapos, ayun mo muna siyang bumilis. So, kung gusto mo siyang pabilisin agad, ito yung pipindutin mo. Tapos, kung gusto mo naman siyang pahinayin kasi medyo masakit, kasi sobrang lakas na, ito yung pipindutin mo. Ito, hindi ko yun alam kung paano. So, usually yung ginagawa ko, go with the flow lang talaga ako. Nahayaan ko siya sa mabagal muna, pabilis lang siya ng pabilis. Kasi ayoko rin na maano na masyado yung boobs ko. Kasi syempre dumedede pa si baby. So, hindi natin pwedeng i-risk na magkaroon ng something yung boobs natin. So, mag-iingat-ingat din. Ganun. So, yan siya. Tapos, dito siya china-charge. Habang ginagamit siya, dapat nakasaksak talaga siya. Kasi nga electric pump siya, diba? So, usually yung mga mommies na talagang working and nagpa-pump during work, meron silang gamit na power bank para magamit nila to habang nasa work sila. So, ako hindi ko naman kailangan ng power bank kasi nandito lang naman ako sa bahay, hindi naman ako nag-work. So, yan. Diyan siya isasaksak. Meron siyang free, pero wala siya ng free na ulo ng charger. Okay, so next tayo. Ito hindi ko na tinanggal kasi hassle naman, tatanggalin ko pag papampa ko naman. Ito siya yung parang straw, pero medyo matigas to ha. Yan yung unang straw niya. Ito yung daanan ng hangin. Kasi nga, magpapunta ka, diba? So, ito yung daanan ng hangin. Ito lang yung magtutugtong dun sa dalawa. Yan. Meron siyang mas mahabang dalawang straw. Yan. So, dito nga dumadaan yung hangin. Parang ganyan na siya.
So, pag bubuin niya mo siya, ito muna, tapos yung susunod na store, tapos meron siyang parang arrow dyan para mag-connect siya doon sa dalawa. Tapos ito yung pinaka-pump. Ito na siya. Yan o. Ganyan niya, nagpapampi ng pusa kapag sinaksak na natin. Ba't ko ba ganun ito? Diyos ko. So, yun. Sabi ko sa inyo, di ko alam yung tawag. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung gamit niya. Ganun. Okay, so next tayo. Yun lang naman yung part ng pump. Tapos, ito na yung pinaka-battle niya. Yan. So, kakahugas ko lang ito kasi ginamit ko siya kagabi. Pinakulang ko na rin siya. So, ito yung itatapat natin sa nipple or sa boobs. Yan. Kung makikita nyo, ito yung part ng nipple, tapos ito yung boobs. So, alam nyo na kung paano siya agad itatapat. Diba? Parang ganyan. Yan. Ganyan siya. Habang nagpapump ka, ganyan. Yan. Yan. Okay. So, ito naman, ito yung bottle. Dito babagsak yung milk. Tapos may pangsala siya dito sa loob. Yan yung pansala niya. Natatanggal ito ha. Para kapag hugasan. Kasi dito talaga dumadaan yung milk. Pababa. Yan. So, close mo lang siyang ganyan. Yan yung bottle. Tapos, itong pinaka-pump natin. Dito mo siya ilalagay para makonect siya dun sa bottle. Yan. So, ganyan na siya. Diyan mapupunta yung hangin. So, i-ready ko siya kasi nga magpapump talaga ako ngayon. Para makita nyo rin kung paano ko ini-store yung breast milk after pumping. Okay, so magpapump na tayo. Yung usual na time ko talaga ng pagpapump is 15 minutes lang siya. Kapag walang lumabas, tatry ko ng 30 minutes. Pag wala talaga, stop muna ako. Kasi, again, don't expect too much sa unlilatch na baby. Kasi, pag unlilatch siya, dede siya ng dede. So, nauubos niya agad yung gatas. Hindi pa nakakapag-ipon masyado. Tapos, magpapump ka. Halos walang lalabas talaga dyan. So, tingnan natin ngayon kung may mapapump tayo. Kasi, medyo matagal naman nang nakadede si Amaya. May 1 hour na rin ata. Tulog siya ngayon. Kakadede niya. So, balikan ko kayo pagkapump. Hi guys, so after 15 minutes, wala tayong napump. Meron naman tarang-tarang ko. So, papakita ko lang sa inyo kung paano nga ito. Una, sinaksak ko siya sa parang charger lang din. Yung mga charger ng cellphone natin, yung USB ganun. So, kapag sinerge mo siya, dandahan lang. So, yun siya. Gising na siya, may nagising sa boses ko yan. So, yan siya. Usually, nakapula muna siya. Wait lang. Yan, pula muna siya. Yun yung start niya. Tapos, sabi ko sa inyo, mabagal muna yun. Kapag medyo tumagal na, magbubulo na siya. So, yan. Tignan nyo to. Ito yung walang laman na. Kasi, dito sa part na to, sa right side ko, dito dumedi si baby. So, wala talaga totally akong mata. So, sabi ko sa inyo, pwede siyang palakasin. Tignan nyo. Pabilis siya ng paano yung paghigop. Patindi ng patindi. Parang pasakit siya ng maso. Pwede mo rin siya hinaan kung feeling mo sakit-sakit na ng paghigop. Pero, hindi ibig sabihin na binilisan mo is marami ka nang mapapump. Hindi gano'n. Parang lalo lang siya sasakit. Sa part ko lalo siya sumasakit. So, yan lang yun. May sound din kung naririnig na. So, patay na natin siya. Matay ka na, girl. So, ay, hindi nyo nakita. Buksan ulit natin siya. Ito na yung mismong pang-pump. Papakita ko sa inyo, ha. Yan. Kung nakikita nyo, gumagalaw yung ito is. Ayan, o. Tapos, dito, hinihigop niya yung nipples para may lumabas na milk. So, sabi ko sa inyo, ito yung right side. Sabi ko, di ba, huwag kayong mag-expect kasi unlilatch si baby. Kakadede niya lang. So, halos wala talaga tayong mapapump dyan. Ito lang yung napump ko. Wala pa siyang 1 ounce. So, okay lang. Pakita ko na lang sa inyo yung usual kong ginagawa para sa pag-store ng breast milk. So, hindi ko na ito i-store. Baka ipadili ko na lang ito kay baby kasi sobrang kapiranggot niya. So, bumili ako dito ng Mr. Dudu. Dr. Dudu pala to, breast milk. Storage bags. Doon sa may Shopee. In-order ko lang to sa Shopee. Mura lang to. 30 pieces yata. Basta mura lang to. So, yung usual kong ginagawa, papakita ko na rin pala sa inyo. Pero ipapadede ko lang to kay baby. Wala akong napump.
ginagawa ko dito, sinusulatan ko siya yung unang line ito. Sinusulatan siya yung pangalan ni Amaya para alam na para kay Amaya. Tapos yung date, lalagay ko. May kasama rin siyang time. So, kung ngayon yan, January 18, 1 PM yung ilalagay dito. Tapos yung number kung pang ilang gatas ba to. Tapos, yung ounce niya kung ilan. Ayan, lagay lang natin. Atong magising. So, yan. Ayan na. Sinulatan ko na siya ng ganyan. Tapos, una, bubuksan nyo muna yung ano. So, naka-ready na siya yan. Papakita ko lang sa inyo para lang alam nyo kung paano yung sobrang dali lang mag-pump. Yung 15 minutes niya, 30 minutes. Hindi naman siya hassle. Ang mahirap talaga yung preparation kasi hugasan mo yung mga bote, isasaksak mo pa yung ano, 'di ba, yung electric pump. Tapos after pa nun, after mo mag-pump, ilalagay mo pa to dito, tapos ilagay mo siya sa ref, maglilipad ka pa. Yun talaga yung matagal and yung mahirap. So, lagay na natin siyang paganyan. Yan. So, halos wala tayo. Alam niyo, nung una talaga, yung pinakauna kong pump, sobrang down na ako. Sabi ko, sira ba tong pump na nabili ko? Kasi, wala siyang ano, wala akong na-pump. Tapos nung nagbasa-basa ako, yung electric pump talaga or pump, working talaga siya sa mga working moms. Kasi naiipon yung gatas. Nung kasing nakaraan din, nagkasakit si Amaya. Ayaw niyang dumede sa akin. Kaya inisip talaga namin may sakit, may ano yung ngipin niya, nagtutubo siya ng ngipin. Kasi ayaw niyang dumede sa akin. Parang konting sangki lang sa gilagid niya, umiiyak na siya. So, ang ginawa namin, pinadede namin siya sa bote. Pero breast milk pa rin, nagpump ako. Nung time na yun, ang dami ko napapump. Every pump ko 4 ounce yung napapump ko. So, doon ko napatunayan na pag unlilatch talaga si baby, discounted talaga yung mapapump nyo. Kaya huwag kayo ma-down. Kung unlilatch si baby, huwag na kayo umasa. Diba? Kailangan nyo lang naman kasi ang pagpapump kapag aalis kayo. Kagaya ng ginagawa, pag aalis ako, nag-iipon talaga ako ng gatas. So, balik tayo dito. Ayun na siya. So, yung to dito, ibig sabihin yan 1 lang kasi parang half lang siya. Pwede ko na rin siguro i-start to. Yan, kapiranggot lang. So, dapat, kapag isasara nyo siyang ganyan, wala siyang hangin sa loob. Kasi i-flat nyo siya sa ref. Sasama ko sa ref namin. Papakita ko rin sa inyo yung ref namin. Nabubuwit. May bubuwit kami ganyan. So, maglilipit lang ako tapos isama ko kayo sa ref namin para makita nyo yung mga inipon kong gatas. Atater yan eh. Siya. Mayer! Baby ko! Hello! Galit na. Anong gagawin ko? Kunin mo muna siya. Ha? Ako magtitimpo. Ano? Tulo ka nagbablog pa. Timplayin mo. Ano magkagawin? Timplayin mo lang yun. Haluin ka lang? Ito, ligtagan mo kung kulang pa. Hindi. Wow, sobra na nga. Ang sirilak ni Chanakar. Oo. Ganto ka pala. Oo nga eh. Ako medyo maano ako magtimpla. Hindi kasi may buo-buo pa. Ano siya oh? Sandali lang. Mm. May nagwawala po mga kaibigan. Sobrang takaw niya sa sirilak. Dali lang. Unti pa. Tama na yun. Ito na yung pagkain mo hanggang hapon ha. Baka naman bumanat ka pa dyan ha. Hindi ka na dito. Upo tayo dito. Tapos, hindi tayo natin si mama. Tubig niya, tulok. Sige na, ayan. Meron na. May nakaready na. Ayan. Okay na to. May buo talaga, hindi siya matanggal. Kain na dyan na kain. Wow! Okay, so ito yung rep namin. Nalilinis yan. Yan ang rep namin. Walang kalaman naman. Gamot lang ni Chinakar sa cake. Yan. Reptura, no? So, yan yung mga storage bags ng gatas. Kung nakikita nyo ba? Yan. Meron na akong 5 dyan. Tapos itatagdag ko lang to. Basta dapat mag-yellow siya. Pero yung sa akin hindi siya nag-yellow eh. Pero feeling ko basta malamig siya dapat. Yan. Ginagawa ko, pinagpapalit-palit ko na lang sila para mag-yellow sila. So, pang-anim na yan. Okay. Basag.
Okay, so yun lang yung vlog ko for today. How I use electric pump. Sana may naitulong ako sa inyo. Kasi, ayun nga, hindi kayo marunong pang mag-assemble ng mga electric pump, ganun, okay to sa inyo and kung paano mag-store. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. See you on my next vlog. And thank you sa mga 600 subscribers natin. Malapit na tayo mag-600. Wala pa. Parang 593 na. Thank you so much guys. Sana magtuloy-tuloy na yung videos natin. Bye guys! Don't forget to subscribe down below.